Ito ang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. You'll be surprised when you watch until the end. Sa Japan, ang kalinisan ay hindi trabaho, way of life siya. As in, kahit yung mga garbage trucks nila, mukha pa ring brand new. Nakakalabas lang sa dealership. Sobrang linis na pwede mong makita ang sarili mong refleksyon. At hindi yan aksidente ha. Araw-araw talaga nilang hinuhugasan bago bumiyahe. Kasi sa kanila, ang pagdudumi ng kalsada ay kawalan ng respeto. At ang respeto na yan, umaabot sa lahat ng bagay. Doon kasi sa Japan, ang waste management is a true science. May specific na araw para sa bawat klase ng basura. Organic, plastic, lata, papel, bawat isa may sariling bag. Nagkamali ka ng segregation o na mismo ang schedule? Sorry, hindi ka pwedeng maglabas ng basura hanggang sa next collection. At ang pinaka-impressive dito, walang nagreklamo. Ginagawa nila ito hindi dahil may bantay, kundi dahil may respeto sila sa isa't isa. Tsaka yung public restrooms nila, next level. Malinis, walang amoy. May automatic disinfection systems. May self-cleaning toilet seats. Tsaka yung mga ramps, elevators, at handrails, lahat makintab. Hindi dahil may CCTV kundi dahil inaalagaan ng lahat ang pag-aari ng lahat. Kung sa atin dito sa Pilipinas, kadalasan, loob lang ng bahay natin ang nililinisan natin. Karamihan sa atin, wala nang pakialam sa labas. Naku, sa Japan, ibang-iba. Bawat isa sa kanila, pakiramdam nila, obligasyon nila na malinis ang paligid, loob man o labas ng kanilang tahanan. Doon kasi sa Japan, ang kalinisan ay hindi obligasyon, parte ito ng pagkatao nila. Una, kultura pa lang, maaga ng tinuro. Sa Japan, bata pa lang sila, tinuturuan na ng Soji. Yan ang oras sa eskwelahan kung saan ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng classroom, CR at hallway. Wala silang janitor. Ikaw ang nagkalat, ikaw ang maglilinis. Kaya lumalaki silang may mindset na ang kalat ko, responsibilidad ko. Pangalawa, sobrang higpit ng waste management nila. Sa Japan, hindi pwedeng halo-halo ang basura. Gaya ng nasabi ko kanina, matindi ang kanilang segregation. At may specific day kung kailan pwedeng ilabas ang bawat klase ng basura. Pangatlo, meron silang batas at meron silang hiya. Opo, may multa sa illegal dumping. Pero mas malakas sa Japan ang tinatawag na social shame. Opo, nakakahiya talaga kapag nagkalat ka. Kapag nakita ka kasing nagkalat, lahat tititigan ka. Walang sisigaw. Pero ramdam mo ang disappointment. Ramdam mo na i-judge ka na ng lahat. At sa Japan, mas mabigat yon kaysa sa penalty. Pang-apat, doon sa Japan wala naman talaga silang tagalinis sa labas. Ang mga Hapon, kadalasan walang inaasahang tagawalis sa kalsada araw-araw. Kaya ang mindset ng tao doon, kung wala akong pagtatapunan, iuuwi ko na lang. Kaya makikita mo, dala-dala pa nila ang basura nila hanggang pag-uwi. At panghuli, disiplina, hindi lang takot. Ang kalinisan sa Japan ay hindi dahil sa takot sa batas, kundi dahil sa respeto sa kapwa. Ayaw nilang makakaabala sila. Ayaw nilang makakadagdag ng trabaho sa iba. Kaya malinis ang paligid kasi malinis muna ang kanilang pag-iisip. So, bakit sobrang linis ng Japan? Well, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil itinuro, sinanay at isinabuhay nila ang disiplina. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.